So yung before surgery, unang iniisip natin, pwede may photo, pwede may naka-twist. Ano? So balik kay baby nangyari. Meron nang naka-twist, meron pang putol. So ibig sabihin complicated, ano? So balik ganito yung nangyari kay baby. During development, mga ilang weeks pa lang siya nun. Yung bituka kasi natin, mga starting ng mga 8 weeks old tayo hanggang 12 weeks old tayo, nade-develop yun. No? Yung bituka natin, nandito may pusod tayo, yung intestine natin, nade-develop yun during that time. Tapos lumalabas sila sa butas. Yung bituka natin, lalabas siya ng tiyan natin. Tapos doon sa paglabas niya, medyo mag-elongate pa siya, hahaba pa siya. Tapos after that, babalik siya, kusa, papasok yung bituka natin sa loob. Yung embryology, papasok yan. Tapos pagpasok ng bituka, meron yung tinatawag ng normal fixation. Yung positioning, may mga normal positioning. Diba, yung small intestine, yung stomach, ganito, tapos small intestine, gano'n. Tapos large intestine, gano'n. Mayroong ascending, paakyat, tapos transverse, tapos descending, tapos pababa. Gano'n yung normal. So, kay baby, lumabas siya dito sa butas ng mga 8 weeks old, starting ng 8 weeks old. Tapos pumasok sa loob, mga 11, 12 weeks old. Tapos hindi siya nag-position ng normal. So pag hindi nag-position ng normal yung bituka, hindi talaga siya naka-fix, hindi siya nakadikit. May nakadikit talaga yan dito sa mga gutter, tinatawag na. So naka-attach yun. Yung kay baby, hindi siya normally na naka-attach lahat. So, bali yan nangyari, nag-twist yung bituka niya. Nag-twist. So, nag-twist siya, isa't kalahati. Kumbaga sa degrees, 360 plus 180. Ito yung bituka niya. Ito yung bituka. Ito yung blood supply. Gumano siya. 1.5 turns. Tapos sa pagganon niya, nagdikit-dikit yung bituka niya, mayroong naipit na 2 portion ng small intestine. So yun, pag naipit yun, mawawala yung blood supply niya. Pag nawala yung blood supply niya, mapuputol siya. Kasi walang nutrients dun sa bituka, nawala yung blood supply. Ganun yung nangyari kay baby. So ngayon, yung naputol na yun, pumutok yung nade-develop pa, pumutok. Tapos nagkaroon ng dikit-dikit, nagkaroon siya ng cyst, meconium cyst ang tawag doon. So, dahil doon sa pagkakaputok ng bituka, na putol yan. So kaya nagkaroon siya ng collection ng fluid dun sa loob ng tiyan niya. Kulay yellowish turbid na yellowish. So mukhang matagal na yun kasi ang kapal ng pinakang cyst. Yun yung pinakita ko sa iyo, yung kulay, parang kulay dilaw. Yun. So ngayon, ang ginawa kay baby, tinanggal ko yun. Pinag-iwalay kasi dikit-dikit kaya matagal yung operation. So, hiwa-hiwalay, doon pala sa pag-hiwa-hiwalay, matagal na Tapos sumunod, tinanggal ko yung portion ng cyst na nakaharang doon sa abdominal wall niya. And then, inayos ko yung bituka niya. Nireposition ko para hindi siya basta-basta mag-twist ulit. Tawag doon, Lance procedure. So, nung naayos ko na, yung 2 portion ng small intestine, ang tawag doon, jejunum
Yun yung second part ng small intestine. Yung una, yung dito, yung duodenum. Susunod nun, jejunum. Pag ganun yan, jejunum. Ito, pag ganun, jejunum. Ano? So, ito, normally, stomach, duodenum, tapos jejunum. Yung kay baby, itong jejunum niya, banda dito, ano, nasa right side. Ano? Kasi nga hindi normal yung pagkaka-fix niya. Dapat naka-fix siya dito eh. Nakagano. Naka-fix dito. Yung kay baby, yung dito sa bandang right side. So bali yung ginawa ko dito sa small intestine niya, ito yung pa-curve dapat na pagano. Normally gumagano. So ito, since na nandito siya, pagano, in-straighten ko siya para diniretso ko siya para walang bumama. Tapos, yung small intestine niya, ay yung large intestine niya na nandito, nilipat ko dito sa kabila. Nandito na ngayon yung large intestine niya. Yung right and left large intestine nandito. So, bumaliktad para hindi siya basta-basta mag-twist. So, yung appendix niya, hindi ko tinanggal. Although, pwedeng tanggalin, pwedeng hindi. Pero bear in mind na yung appendix niya nasa left side. So, kung sakali, lumaki siya na baby, nagkaroon ng appendicitis, i-entertain pa rin kahit na left side yung masakit. At least alam mo na nasa left side. So, ngayon, yung inayos ko na yung mga putol na dalawang segment ng small ng jejunum, yung pinutol siya pareho. Tapos pinagdugtong ko. Yung sinasabi ko sa'yo, malaki. Tapos maliit na gano'n. O gano'n nga. Gano'n yung nangyari. So mga 1:4 yung ratio niya. So nakadugtong siya. So yun ang babantayan natin. Hoping tayo na hindi siya babara, hindi siya gagawin. So dun sa loob niya, hindi siya masyadong mag-i-scarring para open pa yung pinagdugtungan sa loob. O huwag siya maglilik. Kasi yung bitukan niya sa baba, kasi nga putol-putol hindi sanay daanan ng pupo yun. May mga pupo yun. So, na-expect natin yung bababa na fluid galing sa stomach, tutunawin na yung mga natirang pupo. Pero kung mayroong babara doon, yung pinagdugtong natin, pwede pumutok yun. So, pag pumutok yun, no choice tayo, lalabas natin yung bitukan. Tapos dito muna sa pansamantalang bibig. Tapos may another surgery na actually, during the first surgery, yung operation, pwede rin ilabas. Kaya lang, magiging very problematic yung feeding ng baby. Kasi nga yung putol na bituka nasa second part. So yung sa second part, kapag dumede ka, yung first part at second part yung nakalabas, pag inilabas mo, hindi mo pinagdugtong. Kadalasan pag dede mo, dede rin lalabas. Tubig, gatas din yung lalabas. So, most of the time, pag ganun, walang weight gain, lalong nakakayayat. Kasi nga, nang dinedede niya, tinatawag. So, yun yung isa yun sa mga reason kung bakit pinagtungtong. Pero, babantayan natin yun kasi sana hindi siya hindi siya mag-leak. Kasi pag nag-leak yun, ulitin natin. Lalabas natin yung bitukan. So, ayun, very unfortunate yung findings natin. Tatlo-tatlo yung problema. Merong yung meconiopsis, yung pumutok, nagkaroon ng collection ng fluid. Tapos putol yung bitukan, dalawa pa. Tapos meron pa siyang palrotation, abnormal na pagkaka-fix.
So yung malrotation na yun, complicated pa, ano? Kasi yung malrotation, pero kasi malrotation hindi nag-twist. Yung kay baby, nag-twist. Kaya yun yung naging cause na pagputol ng bituka niya. Yun ang sequence. Meron siyang abnormal rotation, tapos nag-twist, naipit yung dalawang segment ng small intestine, kaya naputol. Nagkaroon siya ng cyst, kasi pumutok na yung nabutas yung bituka nung naputol siya. Nawalan siya ng blood supply. So, bihira yung gano'n, pero maraming akong nakapagdala na nag-twist tapos naputol yung bituka. So yung tawag sa problem ni baby, malrotation with mid-gut volvulus, and then jejunal atresia, dalawa. Jejunal atresia, ibig sabihin putol. Tapos yun yung meconium cyst, yung meron siya. First time ba yan yung ganyan sabay-sabay po? Ano? First time po ba yung ganyan sabay-sabay sa Kakasabi ko lang sa'yo, di ba? May mga na-opera na akong ganyan. Hindi po, yung yung sabay-sabay po na parang tatlo-tatlo po kasi yung case nung kay baby. Hindi, yung kay baby kasi sequence. Hmm. Nagkaroon siya ng cyst kasi naputol. Nasasabi po. Naputol yung bituka kasi nag-twist yung bituka.